together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be an Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. If you were looking for a school that can guide you and teach you, try CSPN. It's a quality school. You'll find true friends and teachers who care and relationships that build some trust, love and understanding. Come join us here in CSE and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Be a Nathanael and strive to make the world a better place. We wish you'll be a part of us. Together we can make a difference. Come join us here in CSP and together let us learn to share our talents and develop our skills for the glory of God. Okay, good morning, good morning. Tayo ay natatawa pa, parang hindi tayo ano. As usual naman, Sir Ready? Pere, every Ano? time na
nagpo-portal tayo, nakangiti tayo palagi, di ba? Ayan. Siyempre. Spread happiness. Ayun, spread happiness yun. Kaya sana mahawaan namin po kayo sa aming mga ngiti. Ngiti. Okay, Yes so po. ang ganda po yung prayer natin, ano? No? Sino ba yun, sir? Si Sofia, siyempre. Sofia. Apo yan ni Ma'am Imelda Makawili. Apo ni Ma'am, Ma'am Ayan. Imelda. At Yes. binabati po namin, huwag natin kalimutan, unahin natin yung nagsishare na po, yung mami, no, ni Sir AJ. Yes. Ayan. Anong pangalan may nun? dumagdag na sa maliban kay Ma'am Imelda, Ma'am may Imelda. dumagdag na sir, no? Yes, Na of loyal, course. possible loyal natin. Okay. So, kailangan din ng support, ano? Okay. So, ano yung pag-usapan natin yan, Ma'am Charmaine? Talagang, tingnan po natin yung background natin. Talagang, yung concern ng earth po natin. Di ba? Of course, Sir Perry. So, ang topic natin ay dahil nag-celebrate, actually late na tayo nag-celebrate, sir. Kasi dapat, Noong April 7 pa to. Yun. First week of April. sineselebrate natin ang... World Health Day. Yes, tama. Yes, World tama. Health Day nga. Kaya nga, world yes, yun, diba? oh. Kaya may World. world sa likod mo, Sir Perry. Ayan. Ayan. We will be talking about health. Health. So, Okay. What kind of health? Kasi marami po yung health po natin. Overall health. The so totality. physical, mental, ganun yung pag-uusap. So, pwede spiritual din. So, mamaya. Siyempre, pag holistic ang ano yan, approach po natin ng health. Pinag-usapan. Alright, so Sir Perry, Bakit nga ba mahalaga yung usapang pangkalusugan, Ma'am Charmaine? Of course, sir. Pag nagkasakit tayo, di ba? Ano bang mangyayari sa atin? Pwedeng... Kailan ba? Pwedeng maapektuhan lahat ng natin, lahat ng aspect ng buhay natin. If we are unwell. Saan ba dapat pinag-anuhan po yung concern po natin sa ating pangkalusugan? Saan nagmumula po yan? Saan nga ba, Sir Perry? Una, siyempre po, sabi pa nga natin, wala na pong kinalaman po yan na sinasabi. Siyempre, mayroon tinatawag tayo na spiritual aspect po yan. Pero hindi naman po lagi kasi sabi pa natin, binigyan na tayo ng magandang buhay, binigyan tayo ng talino para gamitin natin kung anong nakakabuti at makakapabuti sa ating katawan. No? So, pag hindi natin yan, nakalimutan natin yung mga basic na natutunan pa natin ng ating mga from generation to generation, yung ating mga magulang na tinatawag tayo, mag-ingat tayo sa ating kalusugan kasi sabi pa natin, health is wealth. Di po ba? Yes, Mahalaga po pag-usapan yan dahil una, ang buhay natin binigay ng Diyos. At dapat, pag binigay na po sa atin, kailangan natin ng pag-aaruga. No? So, ingatan po natin. Kasi 'di ba, sir, yung church, like what consider as church is yung body natin. Yes po. Yun So, po yung kailangan, tinatawag doon, the spiritual aspect that we are the temple of the Holy Spirit. Okay. Our body is the temple. Okay. Right, so maganda yung sinabi mo, Sir Perry, no? So let's talk about, more about physical health. Sige, doon Ayan, tayo sa physical physical health. health. Kasi wala tayong nurse eh. Oh, yun niya po. Meron tayo ditong mga proxy lang kami. Ako, si Sir Char. may guro tayo dito. Dati nga, marami tayong mga guro. At the same time, yung nurse din po. Di ba? Okay. So, at malapit din tayo. Ilang steps lang. Very accessible sa atin yung, kasi may hospital tayong malapit dito. Ayan. 2 hospital pa yan. Yan. Okay. So, yun sir, let's talk about mga challenges naman sir, no? Challenges. Challenges. Lalo na may nabasa kasi akong, sir, ang tawag niyan, parang column sa, I don't know, Business World ata yun na newspaper. Narinig mo na ba yung universal healthcare natin sa Philippines? Okay. Tama. So, meron tayong ganun, sir, diba? Meron tayo Meron nito. tayong ganun. However, sir, hindi siya na-implement ng maayos. Dahil marami tayong kulang
lalo na yung isa sa mga known issue ay yung mga nurses natin, yung mga healthcare workers natin, umaalis sa bansa natin to work with other countries dahil nga hindi sila nabigyan ng proper salary, mga ganun, proper attention, yung health din nila, nag-compromise dahil din sa sobrang trabaho, ang ganun. Siguro tama po yun, Ma'am Charmaine. Understaff, parang ganun. Yung mga hospitals natin. usapin pang kalusugan, kung bibigyan natin ng priority, dapat bigyan din natin yung mga kailangan ng mga nurses natin. Kasi sabi pa nga natin, sila po ay nakakatulong hindi lang po sa individually pangkalahatan po. Importante po yan kung mahal natin ang ating mga sarili, bibigyan natin ng concern. Katulad yan. Bakit parang ang mga medical practitioners ay lumalabas? Kasi nakikita nila na hindi sila significant, hindi sila essential ditong sa ating bansa. Ganon din po yan sa school setting. Kung hindi natin, bigyan, kung hindi, sabi pa natin, care. Dapat una yon nagbibigay tayo, nag-invest tayo ng mga, dapat yan may doktor, may nurses. Totoo. No? Pero yun nga ang problema natin dito sa Pilipinas, sir, naubusan, halos alam mo yun yung kumukonte na yung mga mga healthcare workers natin like doctors, nurses, radtechs, medtechs. Kasi sila, ang hinahanap nila hindi sila sabi pa natin yung kanilang profession ay parang hindi binibigyan ng diin kaya yung salary, yung lalo yung salary, no? Oo. Including na din yan yung safety nila. Kasi nung napansin yung COVID, sir, sila yung talagang nasa frontline talaga Sila yung emergency, health emergency dati. Actually, yun po talaga dapat ang tiningnan ng ating mga government leaders, natin. no? Kaya yung iba dahil maski politicians, mga hindi naman lahat yung mga self-interest nila, na nag-aaway-aaway lang sila. Parang walang silang walang dignity. Yung hindi nila binibigyan ng dignidad yung profession na yan, yung sa medicine, yung mga health practitioners po natin. Well, meron pa naman, kasi sa mga graduating natin, sir, may mga gustong maging nurse. Yun yan, natutuwa po tayo. Nakakatuwa. Kasi alam po natin, actually, pag tinanong mo yung bata, di ba, may na-encounter kayo kung bakit yan, anong career yung kukunin anong career nila. ang kukunin nila. Minsan may kinalaman yan din sa influence sa family, no? Baka yung nakikita nila, napapag-usapan nila sa bahay, o may mga kapinsan sila na nag-abroad na, tas maganda ng buhay. Magandang buhay, So doon nag-start yung sige, ito na lang yung kukunin ko. Tsaka talagang, sa totoo talaga, sir, naiinggit talaga ako, lalo na sa mga European countries, sir. Kasi ang ganda ng healthcare nila. Like, libre yung medical services. Kapag, kailangan mo ng check-up, ganun, tapos free. Actually, free yung, walang bayad yung mga medical services nila. Kasi nga, meron silang universal healthcare na very effective. Kaya inggit-inggit talaga ako sa European. Kahit usually kasi yung European countries yung magaganda yung mga services. Yan po yung nag-start na yung progressive ang isang bansa. Kung yung mga essential na profession ay pinabibigyang halaga. Totoo, bibigyan ng halaga. Katulad dito sa school, binibigyang halaga ang mga kaguruan. Kaya, yun talaga yung center, yung core, nag-i-exist. Okay. So, ngayon, basahin natin yung ating mga comments from our learners. Yan, diba? maganda, Sumasali na sila. Wala pang questions, wala sir, pang question, pero may ang mga ganda insights na sila. Okay. Sige, basahin po natin. From Chanel Annie, Yeah. people in the medical field should really have fair salaries. Yeah, They correct. do more than enough for our country. Of course, Chanel. Kasi hindi naman yan, tatignan mo, maiwawalay sila, lalo na kung may mga anak sila, may asawa, sinasacrifice nila kasi iniisip nila, pag pumunta sila roon, maganda yung katayuan na ng buhay nila. No? Tsaka, ang ironic, Sir Perry, na marami tayong sinusupply ng mga nurses, medical medical workers sa other countries
na dito Pero sa dito. Pilipinas, tayong mga Pilipino, hindi natin binibigyan ng pansin yung health natin. Parang hindi priority yung health natin dito, Yeah. no? Parang pupunta lang tayo sa ospital kapag malala na yung sakit. Napapansin mo yun? Kasi hindi yan, yung Oo. nag-start yan, Is it- yung foundation. Mm-mm. Sa foundation pa lang, nag-start yung kung pinapahalagahan mo yung health Mm-mm. hanggang paglaki. Yes. Totoo Yan yung sir. pa-priority. Ngayon, ang Sir. priority ng mga leaders natin, yung political party. Oo. Actually, Yun yung that's the reality. nakakalungkot, no? Yan ang nakakalungkot dito. From Okay, Miss so Ka. Miss Ka Nicole Garcia. Health is about the well-being of a person. It is a very important aspect for us people. Ayon. Nice. Important aspect for us. Natural, talagang yon. Ay part na rin yan if you entrust na yung parang malaki ang tiwala natin sa ating mga medical practitioners, no? Totoo. Ay talagang yung nagkakaroon din tayo ng confidence. Tapos yung natin, parang sasubmit natin yung sarili natin sa kanila. Yun pa talaga yung yung parang nagkakaroon na yung faith dimension, naniniwala at i-entrust natin sa kanila kasi sila ang binigyan ng talino. Ang talino na yan, hindi naman galing sa tao, galing sa Diyos yan. Yes. Okay, Wow, yun ganda po. ng share mo, sir. Okay. Kay James, wow, si James Acob. Anong Student sabi? Health is so important. That's why people who work in hospitals are very important in the community. Ayun, Yes, sure. Jay. Mga bayani po talaga kayo. Actually, hindi lang kayo yes. nabibigyan dito dahil ang may Totoo. bayani dito, mga politicians po. Actually, nakakalungkot po yan. No? Nakakalungkot talaga. Oo, may Naging hugot political talaga yung ako. pag-usapan natin, sir. Yes po, kasi yun na, nakakainis lang. oo. Yung mga gano'n na, Kasi, ang so, daming connected problema talaga. ng mundo, pero andun na puro, ang mga moves nila, puro pang nila, Nakakapagod party, na, di ba? no? Oh. Oo. So, Ayan. tayo yung, tayo yung nagsasuffer, tayo yung mga tao na mismo. Oh, tapos sasabihin pa, Mga nagkakaroon ka ordinary ng tao, oo. nagkakaroon ka na ng ganong opinion, ano ka na, makakaliwa ka na. Namulat ka na sa ganyan. Hindi ka na Totoo. pwedeng pumikit. Oo, na hindi pwedeng reality, ganyan. that's your concern. Concern sa bayan po yun. Hindi Yes. sa individual. Oo, for Wala tayong improvement. pinaglalaban kung hindi yung ating kapakanan ng nakararami. Totoo. Exactly, Okay. sir. Good. Sige, From go na. Andrea Nicole, the Philippines has an excellent healthcare system. Check. Although the facilities may not be as outstanding as those found in upscale US or European hospitals, the medical team in the Philippines is highly skilled. Courtesy. Ayun, totoo Yeah, yan. highly Nabanggit skilled. kanina. That's why, Yeah. kaya nga, di ba, maraming mga countries na pupunta dito, sir, sa Pilipinas para mag-invite ng mga healthcare workers na doon na mag-work sa countries nila. At saka Which is kung very sad. magagaling po yung natin, bakit Mm-mm, hindi totoo pa naman. bakit hindi pa babaan Magaling yung talaga. mga yung mga hospital bills po natin? Totoo, sir. Yan talaga, no? Oo, ang mahal, Mahal. ng, ang Pagpasok mahal ng, mo pa lang sa hihingian ka ng deposit, titingnan kung Totoo. may pera ka ba, Totoo i-deposit. yan, sir. Tapos, ano pa? Di ka mahal yung, totoo yan, learners, I think may mga parents din dyan na bawal magkasakit dito sa Pilipinas kasi once magkasakit ka, ay naku, ubos yung savings talaga sa ospital. Kasi ang mahal ng gamot, ang mahal ng bayarin lahat, yung mga rooms, mga ganun, kung ano pang mga kailangan bayaran sa ospital. So, yun. Kaya, learners, ingatan nyo palagi yung health ninyo. Huwag kayong mag-vape, huwag kayong mag-vice, any vices. huwag yung nyo mga gawin yan. yung mga sa environment din. Oo, yun napaka, din. So, always take care of your health. I-prioritize nyo. Rest kayo kung kailangan. Ay, ang bilis ha. Hindi mo- Wala pag-question. Pero sige, mamihabol ko yung question ha. mamaya pagbalik. oo. Oo. Ay, hindi, ngayon na sir. Para, Ngayon na. para pag after ng break ay masasagot nila. Siya magsasagot. So, the question is, how do you take care of your health? Paano mo inalagaan ang iyong kalusugan? So, Yan. Let's- Okay. Okay, so break Basahin po natin. muna tayo.
Welcome back sa ating Yes, we're back. second segment po, no? Na usapang pagpapahalaga. Kami Okay. pa rin. Yes Ano po. ba yun? Malagdag sa call natin, sir, no? Malagdag response sa call natin na samahan tayo dito. Okay. Okay, so ngayon naman yung mga, natin, pagpapahalaga. Mahalaga. Usapang pagpahalaga naman tayo, Oo. sir. So, kanina nabigay mo yung every 7th of Yes. April is the celebration po ng World Health Health, no? So, ano po ito yung anong purpose nito is to raise awareness po, no? Yes, awareness. Yung To about health educate. issues and promote healthy living for all. Yan. Nice. So, yan po yung dapat natin bigyan ng halaga. Tapos mayroon dito the importance, yun, kasi usapang pagpahalaga, no? The importance of celebrating World Health Day Yes. in every year. Ito po yung mga sumusunod. Una, sanabi natin kanina, to raise awareness. So, dapat maging aware that to educate people about the importance of preventive health care and healthy lifestyle choices. Lifestyle, ma'am. Pinag-usapan ng lifestyle. Yes. Okay. Dapat maging Alamin aware natin tayo. yan, sir, mamaya. Kasi di ba tinanong natin sila kanina kung how do they take care of Opo. their health. So, sa mga sagot, may matutunan tayo sa mga sagot. Anong mga tips na pwede nilang maano natin, sir? Very Diba? good. Yan, Mabigay. mababasa natin. Kaya Ayun, ngayong ang dami, una, diba? sabi rito natin Ayan. kay Cindy Moriza Espirito. As expected. You can take care of your health by engaging in activities you enjoy, like your hobby or sports, to engage in physical activity as well as prioritizing self-care. Wow. Ayun. Ginagawa mo ba yan, Cindy? Yan. Dapat lang, ha? Kung hindi man Okay. gagawin dito sa CSBN, meron tayong mga programs na Yes, talagang that's why may program tayo. yung ating madidevelop ang ating hobbies, ang ating hilig po sa sports, no? Yes. Kasi mag-start yung program po natin dito. Not only Ano ba yun, sir? yung mga sports, basketball, Yes. volleyball, yung mga kung ano yung gusto ng mga survey natin, gusto ng mga ating mga stakeholders. Pati po yung Philippine, yung self-defense, yung harness po. Arnis. Oh, maganda yan, sir. Yeah. Taekwondo. Taekwondo, yes. Taekwondo na din dito. So, lahat po yan. It's part of po natin para nade-develop. Not Totoo. only yung skills, but nagiging natin, physically lifestyle. active. Oo, physically active yung mga Yan. learners natin, which is very important po sa overall Kaya well-being nila. abangan nyo lahat po mga stakeholders po natin. Abangan nyo yung mga post namin, mga na ini-invite kayo para sa ating summer, anong tawag nun? Summer sports, mga sports clinic po. Okay? So, yan. Pala, no? Like, Sige, last pangalawa, ito. From Craig Wentworth Yago. To take care of our health, we need to eat healthy foods, exercise daily, do activities that will help our immune system stronger, get some rest, and lastly, try to get 6 to 8 hours of sleep daily because that is where our whole body rests or cool down to process again later. Yes! Naku, Yes, sir, tama gusto po ko yun. i-highlight like sleep na yan. yung Dalawang araw na akong puyat, ha? Hindi lang ikaw, ma'am, lalo na kung ano po tayo ngayon. Diba, Kailangan sir? may nahabol tayong mga deadlines. Okay. Ayan. So, hindi lang pala ako lang, sir. Ayun, no? May mahirap po. karamay din pala ako. Marami. Pati yung Marami mga, tayo yan. mga learners na palaging Pero- nasa clinic. Pero wag naman po araw-araw tayong puyat. Oo, Kasi hindi pwede. yung katawan natin, may sarili pong tawag nyon. May sariling parang nagre-rejuvenate. Yes, rejuvenate. Or nag-replenish yung katawan. replenish. Kailangan maayos talaga yung oras na wag kulang, wag din sobra. Pangit Okay. din yung sobrang tulog din, sir. Oh, kasi mayroon na tayong pag yung tama Tawa yung sila. pagtulog natin po, parang lalo na yung mga 10 to sinasabi, Oo, 10 to 1 pataas. ba, na medyo kailangan mag-rest mo kasi yung body mo ay maano po. Oo, tama. Kusang nag-heal po yung may kung anong mga Yes, nag-i-heal. kulang po natin mga Yung doon mga sa cell, cells. nag-ano siya, diba? Yeah. Yun nga. Okay, ganda ng mga sagot. Ito pa.
Yan. Ayan, grade 10 yan, agility yan. Okay. Si Eugenio Anilao. I take care of my health probably by keeping watch of it. I take record of the bad things I do and I balance it by doing a lot more good things to my health. Example, if I eat a lot of junk foods, I will try to balance it by eating a more healthy diet for a few days with the accompaniment of body exercise. Also, can't forget to always pray to God for help and guidance of our health. Very good, Eugenio. Yan, no? Kasi yung mga bata pa naman natin, sir, buti yung canteen natin, pinagbabawal yung mga junk food, di ba, sir? Yes Kasi po. no-no talaga yung mga junk food na yun. So, wag sana kayong, yung mga bata kasi gusto nila yung junk food eh. So, Kung anong masarap. kasi masarap, pero alam nyo kasi, kaya nga junk food, ba, hindi siya healthy. Full of preservative yung pagkain na yan. Ayan. That's why bad for, hindi siya maganda sa katawan ninyo. Kaya kung kakain man kayo ng junk food, limited lang, konti lang. Ganun. Tama yung sinabi ni Eugenio na, Ayon. sabi Mayroon ko, how do you take care of yourself? Oo. So kanina, gusto ma-highlight yung sleep. Paano ma'am? Yung may mga kabataan tayo, Oo. mahilig na natutulog sa clinic, no? Ay, maglalag Nagpapaaram. maglag daw kayo sa clinic, sabi ni ni Sir EJ. Hin- Wag kayo labas-pasok lang. Hindi. Okay. Actually, ganito lang yon yung technique, ma'am. Ano, sir? Pag may nagpapaalam sa aking estudyante, Ano? ano po, clinic, mayroon lang ako ilang minuto lang. 1 minute to 2 minutes lang. Pag ano na, kailangan ng hanapin yon. Kasi yung iba, I-hunting na natin. oo, parang puyat, naiintindihan natin yon, lalo na yung Naintindihan mga naman. mag-exam tayo, ang daming mga maraming ipapasa. Pero Pero may iba talaga, sir. may iba talaga, parang ano na nila. Sakit na po nila yun. Uy, totoo yan. Oo. Sakit yung mga ganyan. Ano pa sa sakit-sakitan. Oh, alam mo Uy, po, sa ma'am, psychology, sir, sakit talaga yan eh. Gusto- Disorder yan. gusto ko nga ano Diba, eh. Sir EJ? Disorder. Gusto kong ipa-guidance yan. Kausapin niyo yung mga ano. May nagpapaalam din na madalas nagpapaalam sa CR naman. Oo, palagi yan sa CR. Araw-araw, ilang beses ka lumalabas sa CR. Okay. Pero naman siguro kung inom siya ng inom ng tubig, no? Parang- may tindihan pa. Pero Parang sira palagi ang tiyan daw niya eh. Hindi ko- ayun, hindi talaga maganda yung kinakain siguro, sir. Oo, ano Kasi naman hindi siya, chubby, pero hindi healthy. Kasi kung healthy yun. Totoo yan, sir. Dapat, fit. Ganun. Ayun. Kaya alam nyo na ha, yung Alam may nyo na, ha? yung may Memorize magpapaalam na namin yun. bukas sa clinic, alam nyo na agad, nakawire na agad sa, tatawagin na agad kayo sa guidance po, no? Inform natin yung mga advisors na nanonood. Ma'am ha, pakisabi sa mga nyo. Totohanin yun naman. Alam mo, Oo. may palagi na ako nakikita, palagi, ulit-ulit na mukha eh sa clinic. Yun nga, pipicturean po natin yon kasi best in clinic po. mga Okay, so yun ha, Okay. kung may totoong sakit naman talaga, hindi makikita natin yung batang may sakit. No, mararamdaman natin, maintindihan natin. Oo. Oo. Pinapayagan natin doon, pero ilang beses ba yan nagpapaalam? Oo, ilang beses. Yun Lalo na yung- kung, may quiz kayo, magpapaalam doon. Iba na yon. Okay. Hindi naman namin i-invalidate ha yung health ninyo. Meron lang kasing may, alam mo yun yung mas kailangan bigyan ng atensyon, pero hindi. Kasi nandun kayo, nagsasakit-sakitan kayo. So wala nang matutulog Dapat may sa clinic. Pero naman, dapat lang inuuna lang talaga, yung totoo may sakit talaga at kailangan talaga ng tulong agad-agad at kailangan ng rest. Hindi, dapat, bago pumunta sa clinic, sa psych muna, sa mga ano muna, sa guidance muna. Ganon ng policy dapat natin. Kasi interview may portion interview muna. muna. Interview. Kaya bago mag-admit sa clinic, dapat si Sir AJ, okay, nandun, may table kayo sa labas, sa entrance pa lang. Okay, Kaya interview. Ako nagbabantay sa clinic, tinatanong ko Tapos talaga. titimbangin nyo. Tapos BP. para kung blood totoo. pressure, kung wala Blood ng pressure, blood oh. pressure, oo. Tapos mayroon kayo doon, ititest nyo yung blood. Then may injection kayo para matakot sila. Hindi na. Ayun pa naman kinatakutan. Advocacy. Okay, sige. Galit sa atin yung mga bata. Hindi ganon. Para
Para maiwasan natin ang ano. Okay, sige. Tawa na tawa eh. Okay, si Fiona Lay, ayan, Ayan. Salinas. Sabi niya, I take care of myself by spending time with friends regularly and drinking plenty of water and to adopt a healthy diet. Very good, Fiona. Lalo na Yan. sobrang init ngayon, sir. Di ba? Yan. Kailangan natin uminom ng maraming tubig. Kasi kaya kayo nagkakasakit ng ulo, laging may sakit. Oh, pag pupunta sa clinic, sir, laging sakit ang ulo. Kasi dehydration. pwedeng due to dehydration. Kaya kailangan yung uminom ng maraming tubig. marami nga tayong water dito eh. Totoo. Oh, tag 15 pesos lang yun sa canteen. O, di ba? Oo. Tapos pwede silang mag-refill sa clinic. Pwede naman, inaalaw naman natin sila eh. Tapos mayroon pa tayo ditong tubigan. Di ba? Okay. Sponsored by RCBN. Di ba? Unli tubig dito. Oo, unli tayo. Kaya wag kayong yan. ay magbaon kayo ng mga tumblers nyo palagi. Yan yung ating advice sa mga Totoo. learners. At lahat po, dito po, kailangan natin may bitbit tayong water palagi. Water. Magdala Bottled kayo. water. Hindi naman kailangan itong mamahaling hindi necessary Hindi na. na mamahaling lalagyan. Basta may malagyan lang kayo ng tubig. Yes po. Okay. Okay, kaya ang daming nagsagot ha. Oh. Dalawa na, mga grade 10 ko yun ang iba kanina. Okay. From Kyle Alistair Ragas. I take care of myself not only physically but mentally by spending time with my family. Ayun, ang Ay, healthy ganda ano yan. rin yun. Actually, yung bonding, the quality Yung quality time time, ng family, nakakatanggal din po yan ng yung Napagod, ganun. pagod, stress. Stress. And then, yun po yung healthy habits din po yun. Oh. Yan, ganda, no? Okay, from Jelly Gons. Gonza. Okay. In order to take care Of our health, not just only our physical health, but also our mental and emotional health by having a balanced diet, exercise daily, and enough sleep for our mental and emotional health naman. We Yun. can seek counseling. Yun pala eh, Educating para sa inyo pala yourself yun eh. about our condition and connecting with others who have mental Gaya ng- illness, gaya ng pag-open up sa mga person na close natin. Very good ka dyan. Yan ang ating dapat kaugalin. Yung exercising daily, sir, Yun. dapat Number one. ginagawa ng mga bata. Walking. Sana ay yung mga learners natin, no, hindi naman sinasabi yung malayo. Siyempre, yung malalay sa sakit. Pero yung mga Malapit. lang. Katulad ako, Kaya nyo walking naman yan every Oo. day. Yun. Walk. Diba? Kasi kailangan ng katawan natin. Huwag tayong Okay, itong ating Favorite ko yan active na active yan. Si Oo, Sir Edmond. Faustino lang. Reyes. Ay, sabi niya, Tawa pa-shout siya out po sa mga pagod at puyat because of different worries in life. Tama po yan, lalo na kung umuwi ka pa sa Laguna. Pagod ka talaga yan, Sir Ed. Totoo yan, sir. Pero nandito ka lang. Pagod ka sa traffic. Pagod sa traffic and nakamotor ka pa. So, stay lang. Kailangan mo ng karamay. Kailangan mo mag-open sa team, sa mga kaibigan natin. Okay, dito po. Kapit lang. Stay healthy mind and body and spirit. Yes. Tama bang ginagawa mo, sir? Tama po yan. Kapit lang talaga tayo. Pa-shoutout po kay Sir Obed. Yes, Yun Sir talaga yun. Obed. Diba? Shout out, Sir totoo. Obed. At talagang nakakahinga tayo at ngayon gawaan po ng ating mid-quarter Kaya exam. sobrang... That's part. Ito po yung kumbaga, nag-enjoy tayo sa ganyan. That's our life, no? Let's embrace. Embrace. Kasi pag in-embrace natin, we can find happiness within. Yes. Yan, di ba? Okay, ngiti lang. Kasi pag wala din tayong ginagawa, sir. Pag wala tayong ginagawa, hindi ka nag-i-exist. Oo, di ba? Wala kang trabaho, wala kang hindi sahod. healthy, oo. Wala kang Stress din, Yan. stress, di ba? At ang masarap nga pag na-stress ka, pag ganyan na sunod-sunod na, umiyak ka. At pag nakaiyak ka ngayon, makaka-feel ka ng happiness sa looban. Tapos makakangiti ka na. Okay. Ganun, cycle of life. Yun Very lang. good. That's a cycle. That's how mysterious our life is. Di Yan ba? yung hindi masagot ni Stephen Hawking. Yan. Yung pinag-usapan natin una, kanina, ma'am? hindi masagot dahil sa mga kung anong nangyayari sa mga babae. Yan. Kasi kakaiba daw ang mode ng mga babae. Oo, may silent airplane, ano pa? Airplane mode.
Ano ka ba nun, Ma'am Char? Pili ka. No, okay. Sige, napakaganda no, ng ating pinag-uusapan, no? Pero ang nasasabi pa lang po natin doon sa mga importance, yung raise awareness. Yung advocate, sinabi na po natin, promote Ang dami healthy pa. equity, drive action. Ano po yung action natin? Kaya yung action kanina, nabanggit natin, foster collaboration. Dapat po nakikipag-collab po tayo. Huwag natin suluhin po. Yung, for example, Kaya nga dito sa portal, di ba sir, nagko-collab tayo. Office Yan. from the guidance, office from the ECF, and the office from the principal, di ba? Yan. Collaborate tayo para ma-educate natin yung mga learners natin. yes, kasi kailangan talaga tayo kasi connected tayo sa isa't isa, no? So, collaboration is the key po. Kung may problema po tayo, wag lang doon sa yung sarili ay Isipin. dapat Oo, connect ka. Oo. At kailangan natin, deserve po tayo ng pahinga. Yes! Deserve po tayo ng outing. Deserve tayo ng bakasyon. Siyempre, malapit na. Ano? Yes, At ang ganda excited po. ka na. Excited ka na, sir, ha? Siyempre, sino ba Bumili ka na ng ano mo? Ano po? Bakit po ako, Swimming trunks mo? bakit po ako bibili? No? Pupunta lang tayo sa isang island. Bawal naman tayo, hindi naman tayo mga celebrity doon. Pupunta tayo to rest and recreate and to rejuvenate and to rejoice. To mingle reflect, to mingle with pag RCBNES, lahat po ng schools, di ba? So, Reconnect. di ba? Ang saya. Tama yan, sir. Yan ang mahalaga. Break na. Masaya na tayo. Masaya na. Ah. Masaya ka ba? Siyempre, ang kasayahan at yung smile keeps the doctors away. Healthy Tama. life. Ayan, nandyan na ang ating favorite, sir. Ayan, si Ma'am Imelda Makawili. Good morning po, CSBN, to all teachers and students. Sa Australia, sir, maganda yung healthcare, nila. Yun nga po, gusto nga namin mag-expose doon kay Ma'am Imelda. Oo. So, paano ba yan? Break na tayo, sir. Break na daw. Break na po tayo. Ganun talaga ang buhay. Ganun talaga. Kailangan natin magpahinga. So, stay tuned po. Limited lang yung Mag-break oras. muna tayo. So, let's take a break po and makinig po kayo kay Sir Paul. The grace, love, mercy, and peace of Christ Jesus be with you and all your loved ones. So, welcome again to another episode of the CSBN Let God's Word Guide Us. So, for this talk, I have chosen from the first letter of John, verse 5. And I would like to read the New American Bible's translation. It
It says here, whoever keeps His word, the love of God is truly perfected in him. Whoever keeps His word. So, I immediately ask myself, no? What does keeping His word mean? Keeping God's word. So, it came to my reflection, keeping God's word is maybe linked to a question. Can God really rely upon us? So, for example, as leaders or as parents, if we say a word or an instruction, is it possible that children or those under us will really keep that word or that instruction to fulfillment? Many times in my experience as a leader also, if an academic institution, sometimes the leader will say one thing and then the subordinates will pretend to listen, but actually they will not do what has been told. They will do exactly the opposite. So, in a sense, it is not keeping the word of the leader. So in that sense, we cannot really rely upon those kinds of individuals, no? Who pretend to listen, who pretend to follow, but they insist on their own way of doing things. That is why in the military setup, probably there is really a wisdom behind the policy or the practice na obey first before you complain. Because sometimes an order is given from above, and that order may have really been thought of, planned by those who are in charge. And those who are subordinates are supposed to follow it to the letter so that there will be cohesion and power or oneness of action. So keeping God's word is like acknowledging if God is really our leader of if God is really the king of our lives, no? Can God really rely upon us that our lives are a reflection of His teachings? Is our life a reflection of God's love? Is our words and deeds according to God's standards and God's teachings? So, that is my reflection. So, it's a challenge for all of us na keeping His word means making Him really God in our life. Making His kingship operational in our life. Na talagang siya ang ating Lord. Siya yung Panginoon. At yung word niya is something that we really value. Not only pretend to listen, but really put His word into action. And that is why the second line of that passage, the love of God is truly perfected in Him. Because if we really love God, we will not want God to be disappointed in us. So if we really love someone, we will keep the word or His word or his or her instruction so that our beloved will not be disappointed. So this short verse is really very challenging. It's challenging us how much we love God and how much God is a king for our lives. Many times people will claim that they are believers, they follow God, pero they are their own kings. So sana sa reflection ito, we will realize na no, if we really love God, then He should be king. Siya yung masusunod. Standard niya ang masusunod. Teachings niya ang masusunod. So, quite challenging, pero that's the way it is and that is the way it should be.
So before I end, I would just like to greet those who are continuing to listen and to appreciate Let God's Word Guide Us, especially yung Ramos family from Bustos and the friends of Neri Ramos especially, and other individuals who do not fail to watch Let God's Word Guide Us. So we hope that this program will continue to enlighten you, and please do not hesitate to share it to whomever you so wish that may benefit from this program. Thank you so much.
Okay. And we're back. Oo. So, anyway, so good morning po to all our viewers and we really appreciate especially yung mga ating mga supporters kagaya ni Ma'am Imelda Makawili. Yes Si po. Gabriela ba nandyan? Wala, hindi nagparamdam, sir. Busy si Gabriela. So, and of course, some of our students, no? Ngayon, isa sa ating mga watcher dito or viewer ay syempre yung like father, like son, ano? Sige, pakibasa nga Ma'am Charmaine yung comment ditong like father, like son. Okay, from Zaki Asistol. Thank you, Sir Paul, for another great lesson that you've shared with us because it emphasizes the importance of keeping God's word and how it leads to the perfection of God's love within us. It also serves as an indicator of our relationship with God. Through obedience to His word, we can experience the fullness of God's love and have assurance of our standing in Him. God bless us always. Wow, very profound naman. Sigurado ka bang yung son yun o baka yung father ang Hello. Nandito tayo. Live. very profound, ano? Very profound, ano? Ang Sige, galing. thank you, Zaki. Ibig sabihin, na-capture niya yung essence ng verse na galing sa first letter of John, chapter 2, verse 5. Kung hindi si Father, kung hindi si Zaki yon, kasi si Zaki ata nasa classroom o nasa bahay? Nasa bahay. Sa Si bahay. Zaki. Async kasi sila ngayon, sir. Nandyan yung mami siguro sa tabi. Kasi very profound, ano? Puha-puha. Thank you so much no, sa Asistol family. Okay. And then of course, Sir Perry, pakibasa naman to kay Janelle Bernice Colette. Sabi niya, God is the King of our lives. We have to always follow His word and commandments. Yes, Yan, so Janelle. thank you, tama. Swak na swak. Now, kanina, nagtatawa na itong mga ating mga host, no? Tapos nagtataka ko, bakit kaya sila masaya? And then, samantalang kinikwento nila, pare-pareha silang puyat, pagod, na daming hinahabol. Okay, sige. Yes. That's the reason why meron tayong bagong acronym na inaprubahan ni Father. Alam niyo na yun, di ba? Yung sa CSBN. So, hindi na natin isa-isahin kasi memorize na supposed to be natin yan by heart and by mind. Punta tayo sa B. Yes, sir. Yung B. Blessed, not burdened. Okay. It is a matter of perspective and attitude. Kagaya niyo, no? Natutuwa ako. Ngiti sila ng ngiti, pero actually pareho po itong mga puyat, pareho may mga hinahabol na mga requirements sa school. Pero come to think of it, di ba sabi nga ni Ma'am Charmaine, ikaw ba yung nagsabi kanina, na pag wala ka namang trabaho, ma-stress ka rin, tama? Tama, sir. Okay. Correct. Pag wala kang ginagawa, Nasa-stress ka din. stress oo. ka rin. So, nasa pananaw kasi yon. Kung whatever difficulties you are experiencing now, you will see it as a blessing. So, mag-iiba yung pananaw mo. Pero kung lahat ng any task na gagawin mo ay tingin mong burden, lalong bibigat at Yes. bibigat yung buhay mo. So, come to think of it, it's a matter of perspective and attitude. If we view things as everything is God's gift, then whatever life offers us, we generously accept it and we express them dahil mahal natin si Lord, so be it. Hindi naman niya tayo pababayaan eh. Pero kung tanggalin natin si Lord sa picture, ay lahat, wala kang gagawin na hindi ka mapapagod. Lahat po ay nakakapagod. At kahit matulog ka buong araw, mapapagod ka. Guaranteed po yan. Paggising mo, pagod na pagod ka. So, Yes, sir. anyway, nasa perspective yun. Kaya Yes, sa CSBN, tama, sir. acronym natin is blessed. We are all blessed, not burdened. So, please do not view your life as a burden. Kasi kayo din o tayo din ang mahirapan. Tama ba, Sir Perry? Tama po yan, sir. Yun na po yung 100%. magiging ano natin po, sir. That's what we call advocacy. CSBN. Yes, yung CSBN, ano? Ah. Memorize ni Ma'am Charmaine. Tingnan nga natin. C is competent, Not carefree. Not carefree. Okay. Yan po. S advocacy. is special, not spoiled. Spoiled. Yan. Okay. Yeah.
Tapos be blessed, not burdened, and nurturer, not negligent. Yan. So, yan. Practice ko uli yan mamaya, sir. Yan. Sige. Memorize ko. Mamaya na, Mamaya sir. na. Okay, sige. Mamaya hapon. Ayan na. May mga special announcement ba tayo, Sir Perry, especially from your office? The office of the ECF, yun po. Una, Sa evangelization, evangelization and Christian formation, sir. Mayroon tayong upcoming pong activities, programs. Ano nga, yung una, recollection ng grade 4 and grade 5 na. Sa May naman po yan, sir. Okay. May, last na. Tapos, siyempre, mag-last ano po tayo. Siguro this coming month of May is our last First Friday Mass. So, Wow. dapat anuhin natin yon United. And may program po, sir. Abangan po natin mamaya sa Friday yung presentation din po ng ating profiling para doon sa mga mga kapatid, mga Christian na nandito po. Para kung ilan po sila, na survey na natin po, and then may program na gagawin po sa mga grade 12 na work immersion po sa Evangelization and Christian Formation Office. Okay, so there we heard our coordinator of the ECF, no? Evangelization and Christian Formation. Okay. Si Ma'am Charmaine, meron po ba tayong announcement from the Guidance Services Office? We have an ongoing, inform ko lang, sir. We have an ongoing social development project from the nursery to elementary level po, sir. So the title is Building Bonds. Ganun. Very good, ano? It's a program po, sir. Last year is about emotional, so ngayon naman social. So next year, may bago naman po. Okay, so, and then from the Office of the School Principal, we would like to announce to you na meron po tayong ino-organize na concert for a cause, no? So, magkakaroon po tayo ng concert for a cause on April 30, and this will be organized and facilitated by our work immersion program na Nathanael 3.0, yung banda ng eskwelahan kung saan nandun yung son ni Mr. Perry Asistol, no? Siya po ang pinaka-lead ng Nathanael 3.0, pero ang overall pong chairman para the success of the concert is si Christian Pan, kasi meron pang ibang mga work immersion na galing sa grupo ni Sir Jonel, yung mga urban farming ay tutulong na sila dito sa concert for a cause. Ito po ay to add a speaker sa napangangailangan ng eskwelahan, at those who will be involved are yung mga levels na gustong sumali sa magiging official band ng school per level. So, if I'm not mistaken, ang tinatarget nilang time ay 5 o'clock. 5 to 7 on April 30. Pero the details will be showed to you through our Facebook page, no? Yun, sir. Maganda po yun. Exactly. Para sa ating Oo. a concert for a cause po sa ating speakers. Baka sa mga stakeholders na nanonood, pwede kayo mag-sponsor po dyan. Yes, okay. And then of course, ongoing po ang ating enrollment. Very, very active po ang Office of the Information and Communication Officer natin na si Ma'am Charlotte Alpapara. Nakikita nyo naman po yung mga posting ng CSBN sa CSBN page. Sa Green Centurion, sa Centurion. So, nandiyan po yung mga posting regarding enrollment at yung mga nagsisend po ng message sa chat ng Facebook account natin ay sinasagot po yon ng ating ICO, no? Si Ma'am Char. And of course, meron pa po tayong mga ongoing na ginagawa po. The fourth quarter is coming to an end. Malapit-lapit na, no? So, excited na rin po tayo lahat para sa incoming school year 2024-2025, ano? So, yun pa. Meron ba tayong nakalimutang announcement? Ano, sir? Star sender natin. Star Sender. Meron pa tayong Star Sender. Sige. Yes. Sino ba? From Ma'am Imelda Makuili. Wow. Thank you so much po, ma'am. Talagang consistent, ano? Yes po, sir. Ay, meron pa pala akong announcement din po sa aking klase, no, sa grade 7 Wisdom.
Okay, nakinig naman po kayo sa portal, ano? Quiz po tayo bukas. Meron tayong quiz. Kindly read lesson 17 and of course kanina yung episode natin sa Let God's Word Guide Us. Okay. And good luck, study hard and do your job as a student. Okay. So, ngayon makikinig na tayo Sir Perry sa napakagandang tinig ni Ma'am Charmaine. Ako lang yung nakaka-annoy sa boses ko. Okay, so Sir Perry, Okay. do the honor. In omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire, Domino, in everything love and serve the Lord. Goodbye, everybody. Centurions, as we end this CSBN portal, let us pray this closing prayer in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the knowledge gained have guide our steps, the connections forged may inspire our work, and the works and insights given to us for our path forward. Bless this portal and all who engage with it. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.